Pamilya o kaligayahan, relihiyon o kalayaan, karelasyon o katiwasayan. Handa ka bang iwan ang lahat sa ngalan ng pagmamahal? Narito ang kwento ni Katkat at ang mga buhay na kanyang tinalikuran para sa paninindigan. Dito lang sa pinag-uusapan, pinagdedebatehan at patuloy na namamayagpag na radio drama anthology. Ang DJ RG Special. Dear DJ RG, itago niyo ako sa pangalang Katkat. Baguhan po akong public school teacher dito sa South. Bunso sa 4 na magkakapatid. Lumaki ako sa pamilya ng mga relihiyoso and for most of my life, bahay, school at church, umiikot ang mundo ko. DJ, malaki ang naging papel ng relihiyon sa aming buhay. Kaya ganun na lang kahigpit ang mga magulang namin sa paglalaan ng panahon para sa mga gawaing simbahan. Non-negotiable ang pagsisimba at pagdalo sa mga church activities. Sa church ko rin nakilala ang aking first boyfriend na si Jed. Anak siya ng may katungkulan sa simbahan na matalik na kaibigan naman ng papa ko. At dahil same religion kami, walang naging hadlang sa relasyon namin. Pareho kaming nasa college at dahil hindi pa kami tapos sa pag-aaral that time, naging gabay namin sa relasyon ang aming pamilya at ang mga kaibigan sa simbahan. Since second year college hanggang sa second year ko sa teaching, tumagal ang relasyon namin ni Jed. Ngunit kung sa inaakala ng aming pamilya at mga kaibigan na match made in heaven kami, taliwas ang mga pinagdaanan ko sa aming pagsasama. Verbally at emotionally abusive si Jed. Manipulator din siya, DJ RG. Bawat galaw at desisyon ko, dapat siya ang may final say. Mula sa simpleng bagay gaya ng pananamit, kilos, pananalita at pakikihalubilo, kailangan may approval niya. Tingnan ko na lang sa positibong pananaw ang mga limitasyon niya sa akin. Siguro nga overprotective lang siya dahil ayaw niya ako mapahamak o possessiveness lang talaga ang love language niya. Ngunit may isang katangian si Jed na hindi alam ng nakararami, especially ng mga magulang niya at mga kasamahan namin sa simbahan. Sa 5 taon naming relasyon, hindi ko na mabilang sa mga daliri ko kung ilang beses siyang nag-cheat sa akin. At marami doon, nagkaroon siya ng sexual intimacy. Hindi lang isang beses ko siyang naaktuhan na nakikipaglampungan at nakikipagtalik sa ibang babae. But what's worse than being cheated on ay yung wala akong mapagsabihan o mahingahan ng galit at sama ng loob. Ni hindi ko magawang umaktong galit ako sa kanya dahil lagi niyang isasangkalan ang parents niya, parents ko at relihiyon namin. Na pag nalaman nila ang nangyayari, masisira ang relasyon ng aming pamilya. Masisira siya lalo na sa tatay niya. Masisira ang church. Besides, ginagawa niya lang daw yon dahil may pangangailangan siyang pisikal na hindi ko pa naibibigay sa kanya. And he respected my decision na i-save ang virginity ko until our marriage. At ako naman si tanga, paniwalang-paniwala sa mga dahilan at panggagaslight niya. Paniwalang-paniwala na ako ang laman ng puso at isip niya habang gumagamit siya ng ibang babae, DJ. Na ako pa rin ang pakakasalan niya kahit sumisiping siya sa iba. Nag-level up ang pagiging seloso at possessive ni Jed nang makapasok na ako sa public school bilang isang teacher. Bagaman nakatapos din naman siya ng college, pinili niyang di muna magtrabaho dahil gusto niyang mag-focus sa self-growth niya. Isa pa, sustentado naman siya ng magulang niya. Pero dahil walang ibang pinagkakaabalahan, ramdam ko ang frustration ni Jed.
Aburido siya sa kanyang buhay. Naapektuhan ang aming relasyon to the point na sa akin nabubunton ang mga negative emotions niya. Pinagbabawalan niya ako sa maraming bagay dahil sa mga insecurities ng buhay niya. Bawal ako umattend ng school events nang hindi siya kasama. Bawal sumama sa mga outings ng katrabaho at kaibigan. Bawal makipag-chat sa mga lalaking co-teachers. Kulang na lang DJ. Gawin niya akong susiang robot na sumusunod sa lahat ng pinag-uutos niya. Gaano man ako kapasensyosa, darating ang panahon na mapupuno ka. Staying silent and submissive was not a choice anymore, DJ. Nanindigan ako. First breakup namin noong 2022 nang nahuli ko siyang may ibang babae. Iyon din ang first time na naglakas loob akong aminin sa parents at close friends ko ang totoong rason ng hiwalayan namin. And that way, umasa akong maiintindihan nila ang side ko. Pero sa halip na makakuha ng emotional support mula sa kanila, pinressure nila ako makipagbalikan kay Jed. Lalo na nang nalugmok sa alak at bisyo si Jed. Pati parents niya, inuudyokan akong balikan ang anak nila. And partly ako pa ang sinisisi at kinokonsensya nila. Na accountable daw ako sa pwedeng mangyari sa ex ko, all that because I refused to forgive him. Sa dami ng kasalanan niya sa akin, wala nang kahulugan ang salitang sorry. Ngunit dahil sa pressure ng simbahan at ng mga pamilya namin, nagsimula kaming muli ni Jed. I was hoping for a fresh start. Baka nga magbago na siya. Pero every time na bumabalik ako sa kanya sa bawat cycle ng breakup namin, para lang akong kumuha ng batong pinupukpok sa ulo ko. Palala ng palala si Jed, lalo na ang pagiging manipulative niya. Gagawa ng kalokohan pero pag nasukol, aaktong siya ang kawawa. Worst, siya pa nakakakuha ng simpatya ng magulang at kaibigan ko sa church. Kung si God nga nakakapagpatawad, dapat ikaw rin. Hindi ka aya-aya sa anak ng Diyos ang matigas ang puso. Paulit-ulit kong naririnig ang mga katagang yan. Kung ano-anong panggagaslight ang ginagawa nila sa akin. May mga pagkakataong gagamitin nila ang pamilya ko para mapasunod ako. Until I had enough. Tinalikuran ko ang church namin. It was the bravest decision I have ever made in my life. Pero hindi ko winaglit ang devotion book na binigay sa akin ng isang pastor noon. Nilisan ko man ang simbahan, pero hindi ko tanalikuran ang relasyon ko sa Diyos. Lumayo ako sa mga magulang at kaibigan ko dahil pakiramdam ko, hindi ko na kaya. I'm starting to lose myself para lang ma-please sila. Iyon na rin ang huling breakup namin ni Jed. At hindi na ako nag-attempt na kausapin siya o ang pamilya niya, DJ. Para akong bula na naglaho sa mga buhay nila. I still have communication with my parents, DJ. Pero every time nababanggitin nila si Jed o susubok silang baguhin ang desisyon ko, hindi na ako nagpaparamdam sa kanila. Para ipaalam na wala silang karapatang magdesisyon para sa akin. At may bago na rin akong boyfriend. Itago natin sa pangalang Tristan. Pero kailangan kong isikreto ang relasyon namin in the meantime dahil hanggang ngayon, hinaharas pa rin ako ng pamilya ni Jed at former churchmates ko na malapit sa amin noon. Ayaw kong madamay si Tristan sa katoksikan nila. He was too good for me. Kay Tristan ko lang naranasan na tratuhin ng tama kung paano ang mahalin, respetuhin, pahalagahan, at alagaan. DJ, for the first time natagpuan ko ang love na deserve ko. Ang love na punong-puno ng respeto. Yung love na hindi ko na kailangan i-second guess ang sarili ko o questionin ang self-worth ko. A love that doesn't hurt. It is the kind of love every woman dreams to have. Maswerte ako na binigay sa akin ni Tristan ang ganong klaseng pagmamahal.
Posible pala. Posible sa tamang tao ang ganong pagmamahal. Gusto kong ipagsigawan sa mundo kung gaano ako kaswerte kay Kristan. Kung gaano ko siya kamahal. Kung gaano ako nagpasalamat na dumating siya sa buhay ko, DJ. Pero bakit ganon? Kailangan ko pa rin siyang itago sa mga taong nakapalibot sa akin. Why does something right feel so wrong at the same time? Na parang ako ang maraming pagkakasala. Na sa bawat attempt ni Jed na saktan ang sarili niya o mapariwara ang buhay niya, ako ang dapat sisihin dahil ako ang nang iwan. May time pa na pinuntahan ako ng mga magulang niya para isumpa dahil lang nagtangkang magpakamatay si Jed. Na kung may mangyayari sa anak nila, mapupunta daw ako sa impyerno kasama ang buong pamilya ko. DJ, I may have found the love of my life, pero hindi ang peace of mind. I tried to find peace sa devotion book. Something na nagre-remind sa akin na meron pa rin ako mapanghahawakan sa kabila ng pang-uusig na nararanasan ko ngayon. Kahit papano, gumagaan ang loob ko. Maybe someday, mas magiging at peace na ako sa lahat, higit sa sarili ko. Isa lang ang panalangin ko, DJ, na tuluyan ko ng mapanindigan ang sarili ko at ang pagmamahal na natagpuan ko kay Tristan. And when that day comes, ako na ang pinakamasayang babae sa mundo. Pero sa ngayon, unti-unti ko pang binubuo ang sarili ko na sinira ng pamilya ko, ni Jed, at ng bulag na paniniwala sa mga taong ginagamit ang relihiyon para sa kanilang pansariling interes. Hindi ko susukuan ang sarili ko lalo na't nariyan si Tristan. DJ, sapat na ang pagmamahal niya para punan ang mga nawala. Hanggang dito na lang, DJ RG. Thank you for letting me share my story. At sana sa mga gaya ko nakaranas ng pag-uusig mula sa kanilang pamilya, simbahan at lipunan, walang ibang mas mahalaga kaysa pagmamahal sa iyong sarili. That sometimes, it's best to walk away from the things that hold back your peace and happiness. DJ, nakausad na ako. At hindi na ako babalik pa. Muli, maraming salamat and God bless. Lubos na gumagalang. Kat. Muli po, magandang hapon. Grabe, no? Ayoko mag-talk. Ito pa rin ang DJ RG Special sa Radyo Natin FM. Araw-gabi umaasa muli sana